Dahil sa kanyang itsura, si Bernadette kung ano-anong puna at pangungutya ang kanyang natatanggap. Pero sa halip na magtanim ng galit, ang kanyang tugon, pagpapatawad at pangunawa. Paano nakapasok to? Hayop ka! Bakit mo pinatay? Hindi ba? Naniniwala ka ba sa karma? Ang babaeng ito, karma raw ang dahilan kung bakit nagkaganito ang kanyang mukha. Nangingitim, nanunuyo, nagbibitak-bitak at nangungulubot pa. Siya ang 32 anyos na si Bernadette na dahil sa kanyang kondisyon, wala raw halos maiharap na mukha. Wala bata. Hanggang ngayon. Huli pa rin. Pag nakikita ka ng mga tao, especially ng mga bata, ay aswang, ganun po. Nasunog, ganyan, yung mga ganun, manunukso. Nila ko po yun, up to paglaki ko po. Kwento ng ina ni Bernadette na si Jonah, nung ipinagbubuntis niya ang anak, may hindi inaasahang bisita na pumasok sa kanilang bahay. Isang malaking palaka. Sa takot daw ng kanyang mister na si Bienvenido, pinatay nito ang palaka. Pinalo niya ng kahoy yung palaka na yun, duguan. Sabi ko nga sa kanya, ba't ka ako pinatay mo yung palaka? Buntis ako nung kay Bernadette ng 3 months siguro. At nung nanganak na si Jonah, laking gulat nila nung ang mukha ng kanilang sanggol na si Bernadette tila nahahawig daw sa napatay ni Bienvenido na palaka. Bakit ang tsura na anak mo? Kaya hinala nila sila'y nakarma. Tinatanungan nila kung ano daw yung pinaglihian ko. Sabi ko, hindi man ako ang naglilihi, yung asawa ko. Natatandaan ko, yun lang yung palaka na yun. Naiinis ako. Sabi ko, bakit ako nagkaanak ng ganon? Pinamimigay ko nga nung araw yan eh. Pero umiral pa rin kay Jonah ang pagiging ina. Natanggap ko na kasi yan ang binigay sa akin ng Diyos eh. Wala namang ibang pupuntahan. Nagpayo lang sa akin na matanda. Sabi niya, yung anak mo, swerte sa'yo yan. Kaya tinanggap ko na rin. Hanggang sa nung nag-aaral sila, inaano sila ng mga bata, kinukutya. Yung pangit mo, pangit mo. Yan, umiiyak ako, nilalaban ko siya. Gayunpaman, si Bernadette lumaking palakaibigan. Hindi ako yung sinasabi nila na parang hindi po nakiki-outgoing. Parang po ako kaibigan. Ni Badit, ang itim, sobrang pangit ng batang ito. Pero hindi pa rin siya nakaligtas sa masasakit na salita. Kesyo aswang, kesyo negra, kesyo ganun, lahat po. As in, hindi naman po kasi ako yung tao na, syempre sa una, dadamdamin mo. Pero afterwards, wala na po. Okay na. Normal lang, casual lang. Dahil dito, nawalan ng kumpiyansa si Bernadette sa sarili. Mas grumabe pa ang kanyang pinagdaanan nung na-stroke at namatay ang kanyang ama. Namatay po yung tatay ko na yun. Parang nawalan din po ako ng gana mag-aral na. Kasi nga, isip ko, baka hindi na kami kayanin ng nanay namin. Kasi single parent po, di ba? Parang mahirap mo i-push yun. Sa halip na mag-aral, tinulungan na lang ni Bernadette ang kanyang ina sa pagtitinda ng tinapa. Katulad ng ibang mga teenager, nagkaroon din daw siya ng crush. Nakikitili lang ako yung mga ganun. Crush, si crush, gano'n. Pero alam daw niyang hanggang doon na lang yon. Ang pogi talaga niya. Wala naman pong mga seryoso. Kasi sa itsura ko, seryoso ba? Hanggang nakilala niya ang lalaking nagparamdam sa kanya na siya'y espesyal, si Erwin. Hindi nito tunay na pangalan. Actually, tao din po namin yun. Nagkarelasyon na din po kami. Pero secret on po yun. Kasi po, pagka walang tao kami, clingy na lalaki. Kinalaunan, nabuntis ni Erwin si Bernadette. Sabi niya, meron akong kasalanan sa inyo. Sabi ko, ano naman yun? Sabi niya, buntis ako. Sino naman kako ang tatay? Si Jonah, kinumpronta ang nakabuntis sa kanyang anak. Sabi ko, kakausapin kita kung anong plano mo dito sa magiging asawa mo. Yun namang naging tiyahin niya, kinonsyente, pinalayas, tapos pinatakas na yung pamangkin niya. Ang takot noon ni Bernadette, baka matulad sa kanya ang kanyang isisilang. Pero normal niya itong ipinanganak, si Shona. Nung pinanganak ko nga yan, ang ganda-ganda nga. Nung tumuntong ng 4 na taon si Shona, napansin daw nila na nagsimula na ring mag-iba ang itsura nito. Ito na siya ngayon. Inisip mo din yung nangyayari sa'yo. Ayun. Sabi nga niya, Mimi, bakit gano'n? Sabi ko, okay yan. Bigay ni Lord yan. Malakas yung loob niya kasi sa akin.
Naglalakad po ako sa school. Habang nakikita po ako nila, tinatakpan ako ng umbrella. Tinatakpan ko po para di po ako makita. Isa po ang nakaklase ko. Sabi ko, bakit daw ako? Sabi ko kay teacher, nasa po ako nakaklase ko. Sabi niya, hindi naman totoo yun eh. Sabi niya po, sa lahat po na nakasar sa akin, tumingin na po kayo sa mga kasal. Mabuti na lang at nariyan ang kanyang Mommy Bernadette na ipinadadama sa kanya na sa lahat ng mga bata sa kanilang eskwelahan, siya pa rin ang pinakamaganda. Mami, idol talaga kita. Mami, I love you. Kasi, palagi mo akong pinamahal. Tsaka tinutulungan. Ang mga pangungutya, hindi raw hahayaan ni Shonang magpabagsak sa matayog niyang pangarap, ang maging flight attendant. Samantala si Bernadette, muling nakipagsapalaran sa pag-ibig, sumubok sa mga online dating site. Hanggang may nag-message sa kanya na isang German, si Alex. Yeah, of my heart and then I say face is not important, important is what comes from heart. Kaya matapos ang 3 buwan na araw-araw na pagchat-chat, ang ligaya muling sumilip sa kanyang mukha. Sabi ko sa kanya, sigurado ka na ba? Pwede pa tayo maghiwalay. Hanggat maaga, pwede pa kitang pakawalan. Sabi, hindi. Sabi niya, ikaw at ikaw lang. Wala akong ibang... Kahit na wala siyang iba daw na mas pipiliin kundi ako lang din. Hindi sa'yo nagap, hindi ko sabi na, ay, may lalaki na mamahal sa akin. Hindi ko inisip yun. December 2, 2017, lumipad ng Pilipinas si Alex para personal na makita si Bernadette. Dito, agad-agad siyang nag-propose ng kasal. I asked on the airport, she want to be my wife. Agad itong sinundan ng kasalan. Bernadette is the only one wife for me. That is the last forever. Kahit ilang beses nga mag-away niya, typical na away. Pero siya, never niya ako sinukuan. Yun yung pinapapasalamat ko. Sa ngayon, meron na silang anak, si Xavier, 3 months old. Bagamat normal ang itsura ng bata sa ngayon, natatakot pa rin si Bernadette sa posibilidad na mamana rin nito ang kanyang kondisyon. Mom, you are my wife to the end of my life, and I want more kids. I will love always in my life. I will be the best wife that I can. Thank you for loving me always and for always choosing me. Thank you for that. Sleep it. Ja. Samantala, dahil kahit kailan, hindi pa raw napapatignan ni Bernadette ang kondisyon nila ng kanyang anak na si Shona, sinamahan sila ng aming team sa isang dermatologist. Ayon kay Doktora Harla Flores, First time talaga to see such an interesting case. I'm considering Cruzon dermoskeletal syndrome. Rare talaga siya. So, sa around 1 in every 60,000 or 65,000 birth. Kasi right now, consideration tayo lahat. Wala pa tayong test na ginagawa. To be sure 100%, we'll have to do genetic analysis. Pinaka-refer natin siya, number 1, yung mga problems muna niya. Kung may mga problems siya sa eyes, sa ears, so refer natin siya sa ophtha. Kasi right now, nakaprotrude talaga yung eye nila. Tsaka tayo pupunta na dun sa aesthetic side. Refer natin sila sa plastic surgeon, refer natin sila sa dentist, para ma-reshape actually yung jaw nila. pero isa ang sigurado, ang dahilan kung bakit nagkaganito sina Bernadette at Shona, hindi dahil sa karma. Enlightened din. Eager din naman po ako kasi malaman kung ano nga yun. Sa technology ngayon, wala naman pong imposible. Samantala, tinupad namin ang pangarap ni Shona na maging flight attendant kahit sa loob lang ng isang araw. Pinasuot siya ng uniform ng FA. Please watch Shona, your cabin crew. To fasten your seatbelt, push the ends together. To tighten, pull loose end of the strap. Sobrang happy ko po na nastuhan ko po yun. Sobrang natutuwa kami kasi
Na-experience niya po kung paano maging FA kahit ngayon lang. Nakita niyo naman po kung gaano siya kasaya. Mas masaya kami magulang niya. Thank you po. Nag-grant po yung wish niya kahit thank you po. Hindi naman hihinto yung mundo dahil ginansh ka nila. Hindi naman yung katapusan ng buhay mo. Para lang, hindi ka na magmahal, wala ka ng karapatang irespeto, or wala kang karapatang tanggapin, di ba? Ako nga nagkaanak pa ako eh. Ayun po yung kinaka-proud ko. Thankful pa ako sa taas. Kasi binigyan niya pa ako ng ganito. Sabi ko, sobrang nagpapasalamat talaga ako. Marami sa atin, kapag may mabigat na problema, hindi maipinta ang mukha. Pero anumang suliranin, kailangan nating harapin, game face on! Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.